Ay, lingkod sa data. Mayong hapon sa tanan. What a joyful Christmas indeed. No? Malipayon ba kita sa adlawng Pasko nga atong gisaulog karon? Malipayon ba mo? Ulo. So, kita no magmaya sa paghandom sa pagkatawo sa atong Ginoo ug manluluwas na si Hesus Kristo. Amen? Dapat kitang magmalipayon kay ang manunubos na tawo na sa kalibutan aron pagluwas sa atong mga kasalanan. Amen? And this story of nativity, ang pagkatawo ni Hesus Kristo sa Lucas, dapat natong itagamtam ang Ginoong Amahan gipadala ang iyang anak na si Jesus uban sa dako nga katuyuan. Please open your Bible to Luke 2:8 to 20. Lucas 2, 8 hangtod sa 20. Niadtong dapita, dihay mga tigbantay sa karnero nga dito sa kapatagan. Nagpulaw sa pagbantay sa ilang mga hayop ug mapakita kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug ang himaya sa Ginoo misilaw libot kanila ug sila giabot og dagkong kahadlok. Ug ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ania gidad-an ko kamo og maayong balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Kay alang kaninyo, natawo karong adlaw sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga ang Ginoo. O kini mao ang ilhanan alang kaninyo, inyo makit-an ang usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit diha sa uban sa anghel, ang usa ka dakong langitnong panon nga nagdayeg sa Dios ug nag-ingon, himaya ngadto sa Dios sa kahitasan, ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan, sa pagbiya na sa mga anghel, gikan kanila paingon sa langit, ang mga tigbantay sa karnero nag-ingon sa usa ug usa. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tan-awon nato kini nahitabo nga gipahibalo sa Ginoo kanato. Unya, miadto sila nga nagdali og ilang nakit-an si Maria ug Jose, ug ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan. Sa pagkakita nila niini, ilang gisugilon ag gisulti kanila mahitungod niining bataa, ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gisulti kanila sa mga tigbantay sa mga karnero. Apan kining tanan gitipigan lamang ni Maria nga namalandong niini diha sa iyang kasing-kasing. Ug ang mga tigbantay sa karnero na mauli nga naghimaya ug nagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala sigilon kanila. Amen. What a great joy indeed nga ang manluluwas gianak na. Apan ang Pasko, dili lang ni normal nga kalipay. Ang Pasko, as what the gospel says, maoy dakong kalipay. Amen? Ang Pasko, dili natural nga kalipay, apan labaw sa kinaiyahan, gilain sa Dios ang Pasko. Ang Dios Amahan mismo mikunsad sa persona, pinaagi sa iyang anak, ang pulong na himong unod, na tawo ang dugay nang gipaabot nga manluluwas. Amen? Sa dihang ang anghel nagpahibalo sa iyang pag-abot, siya miingon, ako nagdala kaninyo sa maayong balita sa dakong kalipay. Amen? And 1 John 3:8 says, ang hinungdan nga mitungha ang anak sa Dios, mao ang paglaglag sa mga buhat sa yawa. Si Kristo nagpakita sa makausaalang sa tanan, sa katapusan sa kapanahonan, aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ug labaw sa tanan, what a great joy! Kay si Kristo Jesus nagbaton og tayuhanong kinaiya, aron pinaagi sa kamatayon iyang malaglag ang usa nga adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa ug lawason ang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon,
na ilalom sa tibuok kinabuhing pagkaulipon. Amen. Mo nang kita mamarog og maglipay kita sa Ginoo kay ang Dios nga mangluluwas natawo na. Awitan nato sama sa pagdayeg na ibayo nato ang Ginoo atong himayaon ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful lonely nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail The heaven lords of peace, hail the Son of righteousness. light and light to All he brings, risen living in his wings. While he lays his glory by, for no man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven. King of heaven come down, King of heaven come down. Let your glory reign. King of light and day, King of heaven come. King of heaven rise up You can stand against us. You are Rose and save with your mighty name, King of heaven come. Christ by his heaven Adorn, rise in everlasting Lord. Late inside, behold, he comes. Offspring of a virgin. He lays his glory by, more than death, no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Then come down, King of heaven come down. Let your glory reign, shining bright as day. King of heaven come, King of heaven rise up. Who can stand against us? You are strong to save. Your mighty name, King of heaven come. King of heaven. King of heaven come. King of heaven come. King of Amen, God. Thank you. Thank you, Lord, for you have born, O God.
come, O ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yes, Lord, we adore you, Jesus. You're the King of kings and the Lord of lords. We adore you. We adore you. We adore you, Jesus. Let us adore God. We adore you. We adore you. We adore you, Jesus. Amen, God. We thank you, Lord, for you have born on this earth to save us, God. Hallelujah to you, God. The first Noel, earth and heaven embrace, as the Virgin beheld her newborn babe. From realms on high to a manger on earth, salvation had dawned in a lowly birth. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The Son of God, in kindness He came, as a friend to the hopeless, the lost and the lame. Our sins He bore, yet His name we despised, and the hands that brought healing were pierced as He
Then out of death broke forth a great light as he rose up in victory. The glorious Christ, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Now let us all in one accord bring praises to our King. Oh glory, all glory, power, and honor be forever unto Him. Now let us all, now let us all in one accord bring praises to our King. All glory, power, and honor be forever unto Him. Yes, Lord. Kung basahon sa Galatians 3, mga igsuon, sa tinawhanon nga paagi ako magsulti sa diha nga kauyunan na ang pakigsaad sa usa ka tawo wala nay lain nga makasalikway o makadugang panini. Karon ang mga saad gihatag kang Abraham ug sa iyang kaliwat wala ingna og sa mga kaliwatan nga daw ingon og daghan kundili og sa imong kaliwat ingon nga usara nga mao si Kristo. Apan ako magsulti nini ang balaod nga ulahing miabot human sa 430 ka tuig dili makasalikway sa kasabutan nga giuyunan ng daan sa Dios aron nga mapapas ang saad kay kun ang panulundon pinaagi pa sa balaod dili na di ay pinaagi sa saad apan ang Dios maghatag niini kang Abraham pinaagi sa saad. Versikulo 23, apan sa wala pa maabot ang pagtuo, kita na bilanggo ilalom sa balaod, pinugnan hangtod nga ang pagtuo na padayag. Busa ang balaod na himong atong tigapidiman hangtod kang Kristo. Sikad sa pagtuo, aron nga kita himong matarong pinasikad sa pagtuo. Apan karon nga ang pagtuo miabot na dili na kita ilalom sa tigatiman. Kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo naman nga mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kaya ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo nagsulob kang Kristo. Walay Hudiyo o Grigo, walay ulipon o gawasnon, walay lalaki o babayi, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. Ug kun kamo mga iya ni Kristo, kaliwat kamo ni Abraham mga manununod sumala sa saad. Og nasayod ta nga kani nga saad sa panahon pa ni Abraham. Nga kani nga saad nga kaluwasan ng pagtuo, nakita na to nga ikaw ug ako na apil ani kay ikaw na born again. Amen. So mao ni ang meaning sa Pasko nga gisaad pa kaniadto ni Abraham ug ikaw karon nga sa Pasko na apil na sagka sa saad. Muna busa mga higala walay wala gyud saad ang Ginoo nga dili matuman. Matuman gayud. Mao ni ang pinaka-greatest Christmas gyud sa matag usa nato sa dihang nakabaton gyud tag kaluwasan pinagi diha ni Kristo Jesus. So amahan namo nga nasa langit, salamat Ginoo Lord sa kaning nga saad nga kaning nga kamatuoran Lord. Lord sa 2,000 na kapin katuigan nga nilabay Ginoo God or even 3,000 na Ginoo Lord. Lord nga kaning nga saad before the foundation of the world. Lord nga kami gyud ay Lord. Lord nga naapil gayud mi Lord sa kaluwasan. Nga gisaad na day mi Ginoo kay kami nahimong kaliwat ni Abraham tungod ni Kristo Amahan. So salamat Ginoo dalaygon ka og angayan lamang ka namong daygon pasalamatan ug awitan para
Lord, alang sa imong kahimayaan, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa ngalan ni Jesus among Dios manunubos. Amen. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morning. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night, oh holy night when Christ was born. Humbly He lay, Creator come as creature, born on the floor of a hay-scattered soul. True Son of God, yet bearing human feature, He entered earth to reverse Adam's fall. In towering grace, He laid aside His glory, and in our place was sacrificed for sin. Fall on your knees, oh hear the gospel story, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night, oh holy night when Christ was born. So come then to Him who lies within the manger, with joyful shepherds proclaim as the Lord. Let not the promised Son remain a stranger. In reverent worship may Christ your adore. Eternal life is theirs who will receive Him with grace and peace. Their lives He will adore. Fall
receive the gifts of heaven. All night divine, all night when Christ was born. All night, oh holy night when Christ was born. On your knees, receive the gifts of heaven. All night divine, all night when Christ was born. All night, oh holy night when Christ was born. Yes, Lord. You're the King, so God, but you were born in a manger. There's no room in the inn, God. You're a humble King. You're a humble Savior, O Lord. O Emmanuel, you are with us. The light of life descended to the world he made. The ageless rock of ages in the manger laid. Behold the world that bore our flesh, the heart of God inside an infant's chest. The infinite incarnate in the Virgin's hands, the radiance of the Father in the Son of Man. Behold the peace that pierced the night, the hope of nations in the baby's cry. Emmanuel, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us. God himself with us now to dwell. Emmanuel. The sinless King of heaven, crowned with guilt and shame. The cornerstone was fastened in the wooden frame. Behold the Lamb that crushed our curse, and died to pay the price of our rebirth. Emmanuel, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us. God himself with us now to dwell. Emmanuel. The light in the darkness, O Jesus. Darkness, might for weakness, all the glory be to Jesus. Love has sought us, grace has reached us, all the glory be to Jesus.
the light in the darkness. Light and dark. Amen, O God. Might for weakness, all the glory be to Jesus. Love has taught us, grace has reached us, all the glory be to Emmanuel. Glory in the highest, Emmanuel. Heaven here beside us, God Himself with us now to dwell. Emmanuel. Emmanuel, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us, God Himself with us now to dwell. God Himself. God Himself with us now to dwell. God Himself. God Himself with us now to dwell. Yes, Lord, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and through the Word was made through Him. The world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Amen. Praise you, O God. Thank you, Lord Jesus Christ. We thank you. Maayong Pasko sa tanan. Merry Christmas, brethren. We thank Jesus for He was born on this earth. So why won't we give everyone a merry and joyful Christmas? Joy to the world, the Lord is Come. the earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let Heaven and nature sing, and heaven and nature sing. and heaven and nature sing. Joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Merry Christmas! Have a joyous Christmas celebration today, no? Church. And gamay lang jud na announcement, ang napadayon gyapon natong Bible study sa Pasil o sa Ermita. Sa Pasil kay matag Biyernes alas 2 o ang atong Bible study sa Pasil kay matag Wednesday alas 2 gihapon. Kinsa toy ginan magpa-baby dedicate, kinsa toy ginan mo song offering or magpa-baptize, doula lang mi para sa pag-screening ug sa orientation. Unya, ang ato ang mga Bible studies and prayer meeting kay mo announce lang mi kanus mo balik. And usapod na pahinumdom na to sunod Domingo December 31 ang ato ang Sunday service is magsugod gihapon ug alauna sa hapon. Okay? Dagan salamat. Praise Lord. Laigo ng Diyos. Palego, greet si Mantupad. Malipayong Pasko. So, praise Lord.
I hope gatuyok na to yung baka dito sa may itugyan dito. So, wala ka please yung Bible, Ephesians, Fiso punta, chapter 3. Padayon punta sa atoang series. Actually, relevant po ni sa Pasko. Kani siya nga atong mensahe karon. So sa diyang gadako ko, actually, umabot ng December, one of the things lang yun nga timanan nga doon ng Pasko is mga suga series. Mana sa akong time. Unlike karon na may Facebook good. So, mana suga series or mga had sa balay, Christmas tree. Makita na mo, i-proclaim na yun ang Pasko. Nga nanay mga suga. And then, nagkadugay, karon ang Pasko, kibaw mo kisa na muwali, mo proclaim, ang buwan. Kung mabot na kagber, wala pa, gawas na ng kanta ni Jose Marichan. Or si Jose Marichan, malili na sa yung Facebook, nga doon na. So makita niyo mo, ang Pasko, kada pa doon, nagay mo doon ang Pasko, nagitigwali. Suga, mga had, even mga lugar sa gawas, sa daghanang mga kaning gipanghad nga mga Twinkle Twinkle Little Star, mga series or suga. Then karon is ang bear, karon is ang Facebook. But you know, kibaw ba mo ang first nga ni-announce gyud sa Pasko, ang first Christmas. Nga niingon sa Lucas 2:10-11 sa masagibasa ganina sa worship leader dinhi, niingon siya, I bring you good news of great joy. So, sa to pa, niingon sa dinhi, verse 10, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David there has been born to you, for you a Savior who is Christ the Lord. So it is an angel nga ni-proclaim sa asaman sa mga shepherd, sa mga pastol, sa panahon ani nga na taon. But mo nila akong highlight ningo siya, I bring you good news of great joy. So, unsa may pasabot sa anghel dinhi? Nga gi-explain niya may tungod sa Ginoo. So, ang anghel nga mensahero, nisulti siya in the essence, giwalihan ko kamo. Gisangyawan ko kamo. Mao ni siya ang gingon dinhi sa anghel. Or, pwede sad siya dinhi ngayon, giproklamar nako or gi-announce nako ang maayong balita nga magdala gyud grabe nga kalipay. Mao ni ang meaning dinhi. Mao nang iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga manuluwas para makabot or madawat sa pinakaimportante nga pangkinahanglanon sa tao. Mao ni ang giwali sa anghel. Mao ni ang great joy. Ay no, kadaghan yun, naginaminaw na mo sa inyong mga material things ngayon ipanghunahon na ron. Nga ablihan ng regalo. Kibaw mo, di yun na makahataw hangtod sa kahangturan nga kalipay. Mao ni ang pasabot sa first Christmas nga giwali. Nga grabe nga kalipay, which is, maorag yun ni makamit yun sa pangkinahanglan sa usa ka tao. Kaya nga naman, kani nga mensahe is mahitungod sa kalinaw. Kalinaw sa Ginoo sa tao. Dili kaligot kalinaw sa kalibutan, but atong makita dinhi nga kaning kalinaw, even though atong kalibutan naas kagubot, di ba? Nagagubot ang Israel, gagubot yung tagnasod. But kibaw mo, gagubot sa tong pamilya. Gagubot sa matag silingan, matag suon. Mao na sa unsa pa nang gift mo daw at mao ni magda nga grabe nga kalipay kay ngano man magdanig kalinaw sa matag usa. Nga mao kani nga great news good. So, that is why isip Kristohanon sama sa gingon nagyud ta sa missions. Kay because gimanduan ta nga maghimo tag disipulo o kita po ng ambassador ni Kristo o kinahanglan gyud ato gid iwali ang maayong balita alang sa tanang katawhan. Kaya nga naman, you need to understand, at first, ang niwali anghel, diba sa Luke 2:10, karon responsibilidad din sa simbahan. Mao na imong akong assignment, imong assignment. Kung believer jud ka, muwali jud ka og ebanghelyo sa great news sa mga katawhan. That's the meaning of Christmas. It's a springboard lang nga there's a great joy. Amen? So, mo na somewhere na other,
nga nigabot sa Pasko na ang panagpaseluay, na ang pagpaubsanay, pagigugmaay, panungumang sa Pasko, kalimot dayon. Manang balik sa muani sa pinaka-greatest joy good nga mao ang manuluwas. Mo sama ni Pablo, gipadala siya ni Hesukristo sa Ginoo dito sa Hintil para muwali sa mayong balita. Kita sad mismo magtotoo karon sa mga dili magtotoo. Amen? So, mo ni akong title karon is gipayalan ka sa grasya sa Dios. Pinayalan sa grasya sa Dios part 3. Nga ang matag magtotoo is gipayalan gyud sa grasya nga makaluwas. Kay nadawat man nato ang saving grace, grasya nga makaluwas, kay dili ta na makadawat ani. Og ato sang isa pribilehiyo po nato nga mahimo sa tang dispenser of saving grace. So, I want you to stand up and let's read Ephesians 3. O mo-focus na lang ko sa 8 hangtod sa 12. Kaya ang 13, next Sunday na lang ning 13. So, Ephesians 3, 8 to 12. So, ang basahon din Kanako, bisan tuod og labing ubo sa tanang mga balaan, gihatag ang maong grasya aron akong iwali ngadto sa mga hintil, ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Ug aron ipahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa maong tinago. Sulod sa mga katuigan, gitago kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Aron nga pinaagi sa simbahan ang nagkalain-laing kaalam sa Dios, ikapahibalo karon ngadto sa mga nagmando ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit. Kini sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang gituman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Og pinaagi kaniya kita may kaisog og pagsalig sa pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtuo ka niya. Malapilon akong verse 13. Busa maghangyo ako kaninyo nga unta dili ka mo maluya tungod sa ako mga pagantos alang kaninyo mao kini ang inyong kahimayaan. Magampo kita. Among langit ng Amahan, Lord, you are the joy, O God. Ikaw gyud ang labong kalipay, Ginoo. Mao ni ang Pasko, Lord. Ang Pasko dili may tungod namo. Dili may tungod kung unsa mo madawat dinhi sa kalibutan, Lord, kundi may tungod kanimo, Lord. Nga gikan sa langit, gihatag dinhi alang kanamo, God. Para makabaton kami og kinabuhing dayon og maluwas sa impierno, Ginoo. Busama nagampo ko, Lord, nga imo ming pasabton sa imong pulong karon. Especially me, Lord, nga imong tigpamaba, pasabta usab ay tabangi ko, Lord, nga sa akong pagwali, nga ako masangyaw imong mayong balita, Lord. Amahan og tabangi ko, Lord. Let it be ang ilang pagpanabot nga mudagan sa kasing-kasing og pinagis kasing-kasing, Lord, mutukmod kanila nga mubuhat, Lord, nga mo-obey, Lord, sa imong kabubuton, O God. Let it be this truth, O God, nag-impact sa matag usa dinhi kanamo, Lord. Saman, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Maglingkod ta, palihog. So, hinumdumi, sa Greek text ani, in Ephesians 3, 2 to 13, usawa ni ka-sentence. Actually, wani period. Taas kay ni tanan nga kuan, but we need to understand, in verse 1, resulti actually, for this reason, prayer mata ni, pero ni-deviate si Paul, o yung ipadayon niyang pag-ampo sa verse 14. Kaya nga naman, iya yung ipasabot yung pag-ayo, unsa yun ang simbahan. May tungod sa Jew og Hintil, Hudiyo og Hintil. Kaya winito na sa panahon ni Paul, bago sila, hostile silang duha, tawag gani, kontra silang duha, yung man, naabot sila. So mo ni ang Paul, si Pablo, yan na pong giliko, kaya nga naman, maybe ang Jew is superior kayo, paminaw silang kaugalingon, sila sa simbahan, o Hintil, inferior kayo. Maybe ang Hudiyo ba? Kami may angayan kay ang manuluwas Hudiyo. Muna amuar yung simbahan. Ang Hintil said, bito na wata milabot. So basin manang giklaro ni Paul gyud nga ang body of Christ composed gyud sa Jew and Gentile. Mo ni nga angay gyud niyang masabtan. Mo nang kita sa simbahan sa tong context, why pobre way dato? Di na mingon nga na ubay nga ay kanang living word pang dato na kay mga sakyanan nang magsimba. So nga na ba nga kon or kanala pang pobre na.
So di siya pwede. Equal footing rata sa tiil ni Kristo. Kay makasasala tang tanan. Munang tangtango na mo ni si Pablo nagsilbi gyud isip example sa mga magtutuo. Sama sa Ephesians nga simbahan, gitawag sila nga mahigugma sa simbahan og ilag yung tumanon ang misyon. Nga unsa man nga dapat ipahibalo si Kristo sa tanang tao. Isangyaw si Kristo sa tanang tao. Munang kita sad mismo atong tan-awon sad ang papel ni Paul nga nagamit gyud siya sa Ginoo sa history mo na nga iyang kaugalingon wa gyud niya baliwala iyang misyon. Isip kita sa simbahan dapat di tani ibaliwala atong misyon. Amen. So mo ni nga si Pablo ang Ginoo naghatag ni Pablo og ministry sa pagwali ni Kristo og iyang gi-explain gyud. Iyang gi-explain ang dili makita nga plano sa Ginoo nganhi sa mga katawhan. Mo nang kita nga pagtutuosad ato sa ning i-explain nila ang plano sa Ginoo silang kinabuhi. As unbelievers, was lakibaw, mabuti ang mga unbelievers, mawagtang paglaom, mabuti ang unbelievers, unsa man, mag-agto na lang mo kupot sa tao, ya kung mamatay ang tao, mag-suicide na lang po sila. Kaya nga naman, wa man sila kibaw sa plano sa Ginoo. Mo nang kita as magtutuo o simbahan, kita mo walin lani nga nagi paglaom. Amen? So mo ni gingon ni Paul. So mo ni akong gipialan ka sa grasya sa Dios. Karon na nata sa point 3. Di ba? Point 1 is bilanggo ta diha ni Kristo. Point 2 gisaligan ta sa Ebanghelyo. And point 3, di ba ta kutob gisaligan? Dapat ato sa ning iwali. Amen? So mo ni siya ato sa ning isangyaw ning Ebanghelyo. Unsa man ato isangyaw? Sa Cebuano pa, ako ang English, unfathomable riches. Proclaim the unfathomable riches in Christ. Sa Cebuano pa is nga, dili matugkad ng mga bahandi ni Kristo. Sinan mo ana? Kibaw ba mo ana? Dato ka. Mani ako ni explain lang, ako ni unpack. Ikaduha, mo ni i-proclaim ang manifold wisdom diha sa Ginoo. Diha sa mga diha kang in Christ or which is Christ sa laktod pagkasulti sa English pa. So, ang nagkalain-laing kaalam sa Dios. Mo ni siya ipahibalo. And number 3 is eternal purpose. Nga naay walay sinugdanan o walay katapusan nga katuyuan. Mao ni ang nga nato iwali nga mao si Kristo. Amen? So, I hope excited mo ani. Kaya kung pagtuno excited kay ko. Nausab akong pananaw sa unsa gyud ang bahandi actually. So, mana ang point 4 na to is pagdasig nini next Sunday. So nindot sa ni siya sa mubiya ta sa tuig kung musud sa bagong teksto. Ang main idea is God appointed believers as a steward of God's grace. So last Sunday nagsusgot ta nga saligan ta sa ebanghelyo. Kay ang Ginoo gipadayag dinhi kanato ang gospel, di ba? Ikaw gako, mawtaningon ko last Sunday, so kung sa pagwali mo mabuntagan na lang kang di gyud na padaygan sa Ginoo, di gyud na kasabot sa ebanghelyo. So mo na ang balang espiritu, ikaw ako na dinhi, mo na naktay pagpanabot, natay panghunahuna o pamalandong nga kita nga simbahan is kasabot ta sa ebanghelyo unsa ang simbahan. Nga ang simbahan is Jew and Gentiles, equal ratatanan. Amen. So mo ni ang simbahan og kaning tanan kay tungod kay nakadawat man tas gipadayag nga grasya sa Dios. So, mo nang kita nahimo sa tang ulipon sa ebanghelyo para ang tanang dili magtutuo makailasad. How man? According to the working of His power. Dili ato ang kusog. May tungod sa iyang gahom. Amen? So, mo ni siya, tungod ikaw gako, gisaligan man ta sa gospel, mo tong last Sunday, mo ni karong point 3, kinahanglan ato isangyaw. Proclaim the gospel. Proclaim the mystery. So, di makakutob gisaligan diya. Kailangan ato yung iwali. It's not enough, manira ka sa simbahan, kibaw ka sa truth, and yet, ni kumani mo, di ni mo i-share. Di ba? Mas kusog ba mo share sa Facebook kung ganing mga kuan ning o ilabot sa ebanghelyo. Di ba? So, mani, iwali ang ebanghelyo. Proclaim the mystery. So, si Pablo nagsugod din sa bagong section.
Actually, kung tanawin mo sa flow of thought ni Paul, magbago ni nga section, kaya ang explain niyang apostolic niya nga ministry. Nga unsa man, nga ang pagwali sa extraordinary nga good news gialang ngadto sa mga hintil. So si Pablo, na siya divine appointment nga alang sa mga hintil. Muna siya mismo is puno gyud amazement nga grabe nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo diha kaniya. Grabe nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo diha kaniya. So mo ning nahatabo. So unsa may katuyuan gyud nganong ato man gyud iwali ang kani nga mystery or kani nga gospel. So para lang to make known the unfathomable riches in Christ. Listen to this. Para masayod ka sa ang dili matugad nga mga bahandi ni Kristo. Unsa man siya? Listen to this. Ang katuyuan ni Paul dinhi is para mawali siya diha sa mga hintil. Kung magtutuo ka, dato ka diha ni Kristo. Inay mo tupad, dato ka diha ni Kristo. Pastor, di na tinuod, wag ay minutubina karon. Diha ni Kristo, ngano minutubina, makaluwas na nimo. Mahimo kang mayong tawa na. Di ba? Unsa man na, mapadayag ni mo sa Kristo, ana. Diha ni Kristo, amen? Dapat Kristohanon mausab atong mind. Wa gay mi. Kaya wala naman abubutan na. Di ba? So this nothing wrong kung naa or wa, ang ato ay dato ka diha ni Kristo. Ako ni unpack. When natanaw santo si Paul, mo ni ang gawa ni Paul siya, to me, sa English pa, ako, or kanako, sa English to me, the very least of all the saints, bisan tuod og labing ubos sa tanang mga balaan. Awa ha? The very least, pinakaubos. Lakto ba kasulti, ang layman term ni si Paul, pinakaubos sa tanang ubos. Diba? Kung ubos ka, mas pinakaubos pa yun si Paul. Sa tanang santos, sa tanang magtotoo. So this is how he look himself. Mao ni ihang estimation siyang kaugalingon sa diyang karon gipadaygan siya ningon si Pablo nga di ko angayan aning unsa man gipialan ko nga gipadaygan ko sa Ginoo sa mystery nga ako may pinakaubos tanang santos. So man nakita ni Paul dinhi nga di ni sa false humility ha nga iyang giingon kundi mao gini ang honest assessment sa kaugalingon nga ningon siya nga di jud ko angayan ani. Kaya nga naman, because makasasala siya. Di siya angayan kung siya'y gipilan ani. Kung nakadawat siya ni nga gasa, nga para lang ipasundayag kinsa si Kristo sa kinabuhi sa ubang tao. Because he experienced the holiness of God. That's the reason why. Nga kaingon siya unworthiness. Kaning grasya nga gihatag dinhi kanako na to me, the very least of the saints, this grace was given. Ingon siya nga, di ko angayan ning grasya ha. Gihatag nako. Kamanday mo? Kaingon ba ta nga di ko angayan ning grasya ha? Di ba ningon ko last Sunday, entitled na kay mga tao. Di ba kung unsa to ka tinuod tong nasunugan nga mangayo, di sila mangayo og kanang ginamit, bag-o gyud. Kung saan tinuod nga balita, but makita mo, kaning di tayo, kadaghanan sa mga entitled. Entitled kay kung nako yung ani, entitled kay kung nako yung ani, mao nang makita na to, wa gyud ta ka-experience kinsa ang Ginoo. Si Paul, maningan siya nga pinakaubos siya, kay kakita siya nga, di siya angayan. Listen to this, nag-antos ba si Paul? Kibato, gilatigo, napriso, kaya pagsuwat yan, nagpriso pagadi siya ni. So, mo na nga, one of the things lang nga, did Paul, gitanaw ba yan siyang meaning sa pangan nga Paul? Di ba mo sa meaning sa Paul, sa Latin word Paulos, which is ang meaning, small, little. So, many commentator, baby, nag-refer siya siyang pangan. Sa ako, dili, refer gud siyang, kakita gud siya nga, di gud siya ngayon pialan. Di siya ngayon mahimong apostol. Morning on si Koy nga, kay, listen to this, because kakita siya nga insignificant siya. Kay bisag wa si Pablo, matuman ang katuyuan sa Ginoo.
Dili lang si Pablo may gamiton, lain ang gamiton. Amen? So, muna nga, kung kinsa to nakakita gyud sa himaya ni Kristo, kung kinsa gyud to naka-experience sa himaya ni Kristo, kinsa siya nga Ginoo nga nahimong tao, makarealize jud ka nga ikaw makasasala ug wa jud kay gamit sa Ginoo. As John the Baptist said, he must increase, I must decrease. The same with Paul. Paul is decrease, dapat maubos si Paul, si Kristo taas. The reason we are self-entitled, we think manggod, kung wa ta, dili mabuhi, dili mapadayon yung simbahan. The reason nga kunuhay kung wa ta, ay, sige itong pastor, way minaw, di na siya magsugod kung wa ta. Actually, di niya about na ako about is Ginoo. Bisag wa ko, mapadayon niyo pong simbahan. Amen? Mawitang kadaghanang ginagamit, wala sa simbahan, way pastor nga indispensable. Nandili mailisan gyud. Mamatay gyud, dili mailisan, mamatay gyud. Kaya nga naman, kaya ang simbahan mao si Kristo. Amen? So, gikol ni Paul ini nga, makita niya nga the more you see the sinfulness, the glory of Christ, sa mas itong gipang-awit ganina, makita nimo ang mga doctrine, ang mga theology, kinsa ang Ginoo nga nianis kalibutan, nga nataw, and yet, mo ni siya, sa tungod siyang pagkamakasala, wa siya makita, kit-i ang kagalingon nga, useful siya. Even uselessness, wa siya gamit. Amen? So, di lang ka na, iyang gitawag iyang kagalingon sa bag-o pa, katong kuan pa siya is, pinakaubos nga apostoles, 1 Corinthians 15:9. Look at this. The more you see, the more nga nakibaw mo, tubo imong theology, the more pagsabot kinsa ang Ginoo, kasabot kakita ka sa experience sa Ginoo, ang holiness, the more mo tubo imong doctrine, the more mo tanaw kay mo pinakaubos na jud ka, dako ang Ginoo. Mo ni una list pinagagamay nga apostoles. Di lang kay pinakaubos sa tanang santos, in 1 Timothy 1:15, siya ang pinakasalbahis nga makasasala. Chief of sinners. You see, he is 65 years old na din he. The more you experience God every day sa mong life, the more you see yourself nga, unsa man ka, insignificant yung kay ka nga tao. The more you experience the holiness of Christ, the more you see ma-overwhelm ka sa unworthiness sa imong kaugalingon. Mapuno ka sa imong wajug kay pulos in the kingdom of God, the more you understand the greatness of God. A lot of us, we always think of ourselves highly. Pero gutag sa ato ba tahanon pa. Budyo ka nag-agi. O ba'y agi? Di ba, yung anam ta mangihap. But even si Paul, makita Paul, grabe agi si Paul. Grabe ang simbahan nga nakuan sa Asia Minor. Paningon siya nga, uselessness. Even right now, nasa prisuhan, tungod lang ni Kristo, kinakita yung mga nga, wa siya gamit. Unworthy kay siya. So, kini nga kinayaha, dili malimit gayud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nga niya atong pangununa. Kini nga kayaha, mao gini ang yawi sa pagkamapuslanon diha sa Ginoo. Every time nga manatag service nakapanalagad ay man na Lord kanang pahuway nako, tanaw nako si Lida, relax nako. Di ba? The reason nga nung mulimit ta sa itong service because we do not experience the glory of Christ. Because the glory of Christ, it enable you joyfully to serve Christ. Kadaghan sa itong process, libre nilalim, kakapoy ba aning pagpangalagad sa Ginoo, kapoy paluap sa mga tao, kapoy kaning kuan sa mga tao, kanang paubos. Actually, si Paul, wa kay sunon na anak. Muna somewhere na other, kani nga klase nga attitude, di gyud na mo limit atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo niyang key sa usefulness. So, quote, understanding the deep truths of God's word does not give a man a big head, it gives him a broken and a contrite heart. End of quote. Kung nakasabot jud ka sa pinakauyukan nga kamatuoran sa pulong sa Dios, di na makaresulta kanimo og dako kag kanang garbuso na.
Ay mas maayo pa ko na niya muwali, mas theological pa ko niya muwali. Nga na gani, mas maayo pa ko niya skinadman. Kung dili, mabuak imong kasing-kasing o mabuak imong kasing-kasing, di ka kadawat. The more you know the Word of God, the more you know Christ, you're focused on the glory of Christ. Mao ni siya. Kay kung kasabot gid ta sa atong wala pagka unworthiness, wala hinungdan, dili angayan. And kung kasabot lang gid ta sa atong dili angayan, di gyud na makahatag nato sense of entitlement. Even unsay naa nato. Family, balay, ginhawa, adlaw, uwan, because we are deserved sa kapungot sa Dios. Mo na nga, service in Christ in make us humble, not grumble. Ang atong pagpangalagad ni Kristo, makaproduce gyud nato mapausanon, dili bagulbulan. Di ba? Dapat mauni ang the more we know the truth gyud. Mo ni gingon ni Paul to me, the very least of all the saints, this grace was given to me to proclaim to the Gentiles the good news of unfathomable riches of Christ. So lakto ba kasulti? Ingos Paul, di ko ngayon nga ako'y muwali ani oy. Dili ko ngayon nga ako may magpasabot nila ani. Unsa gyud kalawom ang pagkadato nila. O lain point man ingon ko, ako manggani sa context sa ako manggani. Ingon siya sa Ephesians, ay ko tanawan nyo kay apostol ko mas taas ko ninyo nya kaning tawag ani nga manang nga di ko mauwaw, di ko feel inferior. Ningon siya, ako'y pinakaubos nga santos nga magtotoo. Gipadaygan ko ninyo. Nya kamo na noon nga nakadayag mo feel ya po mag-inferior. So mo ning gingon ni Paul. So gi-explain ni Paul nga unsa gyud ang riches of Christ. Ibaw ba mo? Unfathomable sa akong translation. Sa ubangan exceeding riches. Sa Cebuano pa, awang Cebuano ha, ang basang Cebuano pa, nindot kayo, dili matugad nga mga bahandi. Inay mo pa, dili matugad nga mga bahandi. Di ba mumutuo? Dili matugad nga mga bahandi. Di ba mo sa Greek, laing word ani? Untraceable. Untraceable. It means, di ni mo sa pag Cebuano ani, dili ni mo makitaan ang boundary, asa sinugdanan, asa katapusan. Untraceable. Wa kay timaan, ingana ang bahandi diyan ni Kristo. Kabanday mo? Di ni mo masugdan kung asa nagikan yung bahandi, dili na sa bangko, nga na dito ang mag-ihap yung kwarta. Ang untraceable na to nga riches, dili ni mo makitaan kung asa sa sugod o asa sa human. Mao ni ang bahandi diyan ni Kristo. Amen? So, laktod pagkasulti, tungod sa kadako, di ka ka-discover. Di ba? Naiuba ito nga taas ng building, no dato ko na siya, no? Bago drug lord manggod. Mawala din to. Kalit-kalit na yun. Wakab tig-tuig, 3 months lang. Di ba? Kani siya is untraceable. So, mo ni nga, giklaro ni Paul, nga kani nga stewardship, kani akong gihatag nyo dispensation, is, makita na to is, mo ni nga dili matugad nga bahandi. So the question is, available ba kani sa mga magtotoo kani nga bahandi? So, pastor eh, among bahay gani, wag ikisami. So, ito tanaw nini. Mo ni nga pinaka-importante kayo para sa Kristohanon. Para tumasabtan gyud atong posisyon diya sa Ginoo. Mao sa ni ang makapatukmo nato nga matinumanon ta, productive ta, malipayon ta sa atong Kristiyang kinabuhi. Kay ngano man, kung di ka kasabot ani, kung imo ni buwag sa imong pagkakristohanon, mo nang complainer ra gyapon ta. Di ta malipayon sa atong pagka-Christian. Kay ngano man, ma-focus man ta karon. So kung sa pinaan mo karon, ihatag pa na matay gapon ka kaugma, di gapon ka ma-enjoy. Amen? Di gapon ka kay ngano man pulanon man ta. Basta dili may tugon ni Kristo, pulanon ta. Kabantay mo nga bisag sa cellphone lang, usaray pangusaba na. Parihara nag features.
Nanapoy lain mo gawas. Uy na nga usap na. Kaya nga naman, kibaw sila, pulanon ta. Di jud ka mas-satisfy. So, unsa to pag-angkon, available ba di sa mga to? So, listen to this. Usa na to mabuhat, kung unsay gusto ipabuhat sa Ginoo dinhi kanato, dapat angay sa natong sabton, nga unsa nagigibuhat niya dinhi kanato. Di ba? Gipakamatyan ta, giluwas ta. Amen? Dapat imo na sabton para makabuhat ka kung unsay gusto sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, natay bahandi beyond measure. Kaya naan ni Kristo ang tanang treasure nga gitaguan. Colossians 2:3. Naan ni Kristo ang tanang bahandi. Colossians 2:3. So, unsa man ni nga bahandi? Mao ni siya. Espirituhanong panalangin. Unsa man ang imong pagapinili? Election, chapter 1, verse 3 to 14. Ang imong adoption, ang imong pagkanilukat, ang imong pagpasaylo, o ang silyo sa balang spirito. Kaya kanang silyo sa balang spirito, di na maway mong kaluwasan. Amen? Mao ni ang tinudayng bahandi. So, di lang kana, iyang kaluoy o grabe nga gugma, Ephesians 2:4. Iyang assurance, Colossians 2:2. And listen to this. Tungod ni Kristo, complete kanya, Colossians 2:10. We are filled in Him. Unsa man? That is why, nganong mang uhawon pa man tas kalibutan, nganong gutumon man tas pamaagi sa mga material things. Remember, as a believer, complete na ka ni Kristo. Dapat mao na itong naon, nananatutanan. Ngano man, di man, ngano nag-apas mangyapon tas kalibutan nun, ngano nag-apas mangyapon tag relasyon sa mga klase nga butang nga gawas sa pamaagis Ginoo. Because, wa gyud ta kasabot gyud kinsa si Kristo sa tong kinabuhi. Kumanday mo, in Colossians, complete in Christ. You are complete in Christ. It means, ang word complete is plero. Sa Greek word pa, abundant, walay nagkuwang kanimo. Amen? Ito pa, available. Question, available is magto, available. Kaya naa ka din naglingkod, nanana ni mo. Amen? Di lang ka na, gitagaan pa gyud ta sa tanang butang para magpuyo og Dios nun nga kinabuhi. 2 Peter 1:3. Divine nature and divine power. Nananato nga mahimo kang Dios nun. Busa, sugdi na pagpuyo sa imong Dios nun nga kinabuhi. Og di lang kana, di ba, diya pa kutob ang, listen to this, diya pa kutob ang bahandi ni Kristo dinhi nato nga bilabol. Mo ni nindot. Kaya naman, di lang kana, napagyod. Sa dihang makasala ka, sa dihang dili ka mutuman ni Kristo, sa dihang kaning tawagan ni undanon ka, sa dihang tawagan ni nga kaning matinumanon ka si mong gusto, imong kaluwasan di mawa. Imong panalangin dili mapugnan. Kay ni Santa Claus, you better watch out, you better not cry. You better not frown. I'm telling you why. Kaya nga naman, if you are bad boy, di ka matagagasa. Bawion na. Pero si Kristo, kikita as magkristohanon, even though mapakyas man ta, na maginusulta, di mawa ang panalangin. Amen? I hope na overwhelm mo sa iyong bahandi ang kinabuhi. So, lisod ni siya sabton, if we do not see, unsa gyud ta ka makasasala. Kanatong kahimtang karon resulta ron na sala. Kanang dili ka matagbaw imong pag-antos ron resulta na sala. Kay si Kristo nasa cross bisag way sala, malipayon gyapon siya. Even si Job, nako sa Job man nga reading. Kibaw mo gikuan sa tanan, dingon ang Ginoo, kaning tawo na blameless ang Ginoo ni nagingon ha. Tanan gikagid, tanan walay kuan siyang lawas gikagid. Unsay sulti siyang asawa, tungluhang Ginoo. Dayeg ba na? Even si Paul, even si Job ningon, even kaning sakit di ba ni nato maayo, di ba ni maayo gyapon sa Ginoo? Kay kasabot si Job, di siya angayan buhion. Angayan sa imperno kay makasala siya. Munang tanang nadawat niya is mapasalamaton siya sa Ginoo. Kay after all, di siya angayan sa kaluwasan. Mauni nga angayan tumasabtan. Mauni mga bahandi nga atong naangkon. So, mo nang ikaw ko, responsibilidad na to, musangyaw gayud sa mayong balita. Kay daghan sa mga tao,
wa gyapon nasayod ani. Amen? And verse 9. Ningon siya dinhi, og aron ipahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa maong gitinago sulod sa mga katuigan gitago kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Kabantayon sa reason na good to bring to light. The reason nga si Paul ni obey sa Ginoo is para mapasabot diyan dinhi kanato. Nga unsa man ang atong pagkabahandion nga mga katawhan. Ang katuyuan sa Ginoo nga gisalig niya ni Pablo para ma-explain niya ang nature sa tong kaluwasan. Kay kung nani mong kaluwasan, bahandion na ka nga katawan sa Dios. Amen? So mani siya nga angay natugan. Bisag nag-drive kag Bugatti, pero imperno ra ka, saan ang Bugatti, madani mo sila, kuan, imperno? Wa ra gyapon. So mani nga, ingon si Paul dinhi, kung ikaw ni mong gibutang pagtuya ni Kristo, manang mo respond jud ka sa good news. So, manang Paul, ningon si Pablo, pribilehiyo kay niya nga gihatag ni nga grasya para musdanag sa kahayag sa misteryo sa Ginoo. Nga kaniadto gitago ni pero karon giablihan na. Mo ni administration. The word administration is sa kwan is God's secret plan sa New English Translation. God's secret plan. Mingo God's secret plan. Kibaw ang Ginoo ani pero ang mga katawhan sa Old Testament wa kibaw. Sama sa gingon la sa wali, even ang prophet, even si Abraham, kibaw wa sila kibaw nga mahitabo ba ni ang simbahan nga Jew and Gentile. Naslay hint pero wa sila idea unsaon nas Ginoo. Even ang mga prophet wa sila idea unsaon pagluwas sa Gentile pero kibaw sila nga luwason po sa Ginoo ang Gentile pero wa sila idea. Pero nga kani nga tinago pa yun, is secret kan, is ikaw gako nga bahandion nga nahimong gipialan. So akong basahon sa note, New English Translation, state that this verse could be, what is the plan of the divine secret? Kaning administration. Divine secret. Earlier, the author had used oikonomia, which is Greek word na, to refer to his own stewardship. But now he is speaking about the content of this secret. Not his own activity in relation to it, and to enlighten everyone about God's secret plan, a secret that has been hidden for ages in God who has created all things. Kanya ito secret ni. Unbeliever pa ta secret ni. Sa karon gipadayag naman, so sa to pa, laktod pagasulti, dapat ikaw ako, ato sa nipadayag suban. Amen? Kay daghan sa mga mo ni siya, family nimo, anak nimo. Kiba mo, unsay pinaka-greatest gift nga ihatag sa imong family? Anak, papa, mama? Kristo. Kaya sa tagaan pa na mag-unsa nga klase nga material, di na makuntinto. O di sana makaluwas nila. So mo ning bring to light. Kabantay mo ning kaning padanag. The word bring to light is sama nang nag-turn on ka sa switch. Mana siya, bring to light. So, ang mission ni Pablo is para pagpadayag gyud o pagpasabot sa kamatuoran sa nga ang Gentile ug Jew is usana o kaning panakamatuoran gitaguan ni for the mind sa Ginoo nga creator pero karon gipadayag na. So, mo na ang simbahan suds context walay tiguang, way batanon, way dato, way pobre, way educated, uneducated, usa pa na dia way manager o businessman, equal batang tanan. I hope abli ni nato. Mana nga, for ages who created all things. So it means, kani adto, creator all things, it is God, He is sovereign, agamhanan. Siya naghimo ni tanan. So laktod pagkasulti, kaning tanan giplanos Ginoo nga Jew and Gentiles, kaning simbahan nga iyang gitakuan jud nga kuan, dini siya nga huna afterthought, siya afterthought. Nga dila kay, ay mo na akong buhaton sa umaabot ay, luwason man akong Gentiles, maghimo na akong simbahan. Dili nga lang gina, oops, nasayop ko da. Dili, giplano na kas Ginoo. Nga maapil sa ka sa simbahan. Amen? Mo ni ang saad. So ayaw, huno na ang tao nga parihan na to, nga, ay nasayop ko, pili ni Muda. Ang Ginoo masayop. Giplano na kaniya. Amen? Busa puy ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, this is God's intention from the beginning. So, laktod pagkasulti, nanan ni Kristo ang tanan. Para mudasig na to, nga grabe ka makasala, nga mutuotan niya, o
mupahulay ta, musandig lamang ta niya, kay siya atong kalipay, siya ato ang panalangin. Pangutana, ikaw ang makasasala, pobre ka, si Kristo imong gold. Kung you feel pobre ka nga makasala, si Kristo imong gold. Inamin tupad, si Kristo imong gold, si Kristo imong bahandi. Kung hubo ka, wa kay bagong sinina karong Pasko, si Kristo imong righteousness, your royal robes. Amen? Nakay sinina nga pagkamatarong. Amen? Kung buta ka, si Kristo mo'y mata nimo para makaskita kas kaanindot sa creation. Kaanindot o kaanyag sa Dios. Kung gigutom ka, si Kristo mo yung pan nga imong kanon nga makasatisfy nimo. Kung giuhaw ka, si Kristo mao ang tabay sa buhi nga tubig para mo refresh nimo. Kung kung nasamad ka, kung gisakitan ka, siya ang haplas nga ilalom sa pako para ayuhon ka. Kung masakiton ka, siya ang doktor para ayuhon ka. Kung napriso pa ka sa sala, siya nagpakamatay nimo o gilukat ka dito sa cross. Kung nanakasala. There's a thing lang yun. Dagan sa mga Kristohanon, na-use na sila, mo-recognize, mo ilang nga makasasala, that's good, mo-confess, labi na dugay ang Christian. Pero, was lay buhaton, unsay angay buhaton lang, para di magpadayo na ilang pagkamakasala. Listen to this. Mabuto tayo Ephesians 4 ni. Christianity is about put off and put on. Imo nang hubuon imuhang sinina, ug musulob sa kagbagong sinina. Kaya mingon na ka, mo recognize ra ka, nga makasala ko'y, nakasayop ko, which is good, ginulsul ka, pero wa kay gisulob, it means wa kay gihimo para di na ka mubalik ka ng pagkasalaa, mubalik ragyapong ka ng salaa. Amen? Sumo na siya nga kadaghanan nato, na use na lang ang kadaghanan nga Kristohanon nga mo recognize, mo confess, which is good. Pero, wa kay buhaton ni human. Balik magyapon kasi mong sala. Yun na nakatanaw ko pornography sa akong cellphone. Ikaw man, repent. Ikaw man naman, balik lang po kagtanaw. Kaya nga naman, wa man kayo gibuhat. Ilisin ang cellphone 5110. Kaya may video. Kung grabe jud ka kuan. But the problem is not the cellphone, the problem is the heart. Muna, kung di jud ka mo pray ka nang mo mangais Ginoo, di gyud na matambalan. That's the reason. Maning ang tagan ang simbahan dili gyud mo grow. Di gyud makita atong holiness sa Ginoo. So mo ni si Paul passionate kayo sa Ephesians believer nga ilang ma-realize ang need nga diha ni Kristo nadawat na nilang tanang resources. Amen? Sa ilang pagka magtutuo. Nadawat ang itong resources ni Kristo. Nadawat ng resources ni diha ni Kristo. Kaya nga naman, si Pablo nag-ampo og yun o nangaig sa Diyos Amahan nga tagaan sa espirituhanong kusog nga maduol sila nga fellowship ni Kristo nga naslay saktong pagpanabot sa gugma diha sa Ginoo para mo result ni nga unsa man may sama sila ni Hesus Kristo. Ug iya sa ning giampo nga mutuo unta sila nga ang Ginoo mo enable nila nga unsa man nga mausab gyud sila. Nga ang Ginoo mo hatag gyud sa tanang abundantly kung mangayo lang gyud sila diha sa Ginoo. So what makes the gospel such good news? Unsa may ning nga gospel kaning mysteries? Good news? Because of the unfathomable riches of Christ. Mani good news, dili matugkad nga bahandi diha ni Kristo. So katong nakadawat diha ni Kristo, mo nang magpuyo na ka nga free sa tanan ug malipay ka sa spiritual riches ni Kristo. The question is, imo ba nang gigamit nga gihatag ni Kristo diha nimo? Yes, nanakong bahandi, gigamit ba na nimo? Or imo lay padaplin, imo lay sa likway? Kaya nga naman, kay ganahan kag kalipay sa kalibutanon.
Sa diha ang tao mosalig ni Kristo Jesus, diha dayon. Dato dadayon ka spiritually. Kaya nga naman, naangkon nimo ang grabe nga bahandi. Listen to this. Di ka kakita ani nga bahandi apart from Christ. Only in Christ makita ka ning bahandi. Maning word Plutos. The question is, malipayon ba ka sa bahandi ngay mo nadawat yan ni Kristo? Are you enjoying Christ with treasures? Wow, lagi pastor. Di ba? Or, ganahan lang ka mo push sa mong kaugalingong agenda. Mo nang wa kay kanayilipay ni Kristo. Mo ni ang pagampo ni Pablo maghatag ni natog rason nga mapasalamaton ka. Because God has everything we need. Ang Ginoo ba gyud atong pagkinahanglanon. Amen. Mo nang He is the unfathomable riches. We need to proclaim. Nga ingnon tong tao, Ginoo ba gyud imong need. Pero explain pud kay lahi man ang Ginoo iyang gituan. Kinsa na nga Ginoo. But sa atong kuan karon kadaghanan di na mo to Ginoo. So, as believers, steward of God's grace, ato make known this mystery. So what is the purpose to proclaim the mystery? To make known the unfathomable riches in Christ, and ikaduha, to make known the manifold wisdom which is Christ. Unsa man ni siya pasabot ani? Look at your Bible, verse 10. So that, sa English pa, pero sa Cebuano, Aron, nga pinaagi sa simbahan, ang nagkalain-laing kaalam, mo na siya, manifold wisdom, nagkalain-laing kaalam sa Dios, ikapahibalo karon ngadto sa mga nagmando og mga gagamhanan diha sa mga langit nung dapit. So mo ni ang purpose kaning purpose result statement, nagkalain-laing kaalam. Unsa man nagkalain-laing kaalam? Actually is diversified sa English, abounding in variety. Mo na siya, variety of colors. Or mutanaw kag painting, kanang painting ba diba lahi color mo na siya manifold. Pero ang kuan multi-faced wisdom. Nagkalain-laing kaalam, which is ang divine purpose para masabtan nato. So nato pa kung painting di ba na beauty, kung color na beauty, this is the beautiful wisdom of God, ang simbahan. Ikaw ug ako, beauty wisdom sa Ginoo nata sa simbahan. Kiba mo, even kani iyang gipa-witness sa mga rulers and authorities in heavenly places. Kiba mo kisa niyang kan? Even ang angelic being, demons, demonic forces, even Satan, gipa-witness sa Ginoo, mao ni ang wisdom sa Ginoo kay wa sila masayod ani. Sukad-sukad. Even ang angel nga sigatubang sa Ginoo, wa masayod aning simbahan. This is the beauty of church. Listen to this. Mao ni nga rulers, the word, di ba naman sa chapter 1, when Christ risen, dominion, rulers, authority, nag-refer nis mga demonic forces or angelic being. So even the audience, mga invisible audience, mga princes of chiefs among angels, including fallen angels, even ang demonic forces, nakita sila sa drama sa simbahan nga gibinugna sa Ginoo. Wa sila kibawa na. Nga ang mga niluwas nagtapok na. Kaya nga naman, even Jesus Christ said in Matthew 16, even the gates of hell cannot prevail sa iyang simbahan. Because this is the wisdom of God, ang church. Listen to this. Kaya nagkalain-laing ning kaalam sa Ginoo. That is why even though nagkalain-laing tagdagway ug ilong sa color, wisdom is Ginoo. Nga naman, nahiusa ta. Di ba? Sa itong pamilya, di ta manihiusa. Pero sa simbahan, magniusa ta. Because of Christ. Kaya sa pamilya nga wala si Kristo, di na magkahiusa. Di ba? Pero din sa simbahan, kung nagis Kristo, magkahiusa ta. Amen? That's the wisdom mo na ang mga demonyo, lagot kay sila, kaya nga naman, magkahiusa man ta. Even ang mga demonyo, di yung makabungkag. Kaya ba mo kisay makadivide sa church? Ikaw, wag ako. Huwag labot ang yawa.
Kay even the gates of hell cannot prevail man. So naara gyud nato ang division. That is why in 1 Corinthians 3, Paul said, if you destroy his temple, I will destroy you also. Muna'y kuyaw kayo. No. Ang Ginoo mo destroy nimo. Manang kinsa tong muguba siyang simbahan, ang Ginoo gubon pug ka. So, that is why ang Ginoo gidala ning simbahan para iya gi-manifest iyang wisdom sa mga angelic beings, holy and holy. Kibaw mo Satan? Yes, binuhat mang Satan. Kibaw siya anak po, wa siya kibaw sa planos Ginoo. Wa siya kibaw nga ang bugtong anak mamatay. Kabata gitem si Jesus Christ. Nga kung mamatay Jesus Christ, maluwas kita. Tiwa kibaw ang Satan. Mo nang ikaw ug ako sadyang nabilong sa church, this is the wisdom of God. Mo nang wag gyud makabungkag sa simbahan, mo nang ang yawa di gyud siya maka-attract ka sa simbahan. Because this is the wisdom of God. Because in the church, through His body, gihimo tag one member nga even though ang yawa, kaning yawa, ang pananaw sa yawa nato, listen to this ha, ang pananaw sa yawa nato is Jew and Gentile, kita mo yung nagpatay sa manluluwas. Mano yung pananaw? Nya kung kita nagpatay sa manluluwas, kay tungod sa sala, ang ayan tas imperno. Di ba? O gipatayan to siya sa cross, but makita to, tungod sa cross, naluwas ta. Tungod sa cross, naguba ang mga paril sa dividing wall. Tungod sa cross, natay intimate, kaning indivisible o eternal union with the Father, Son, and the Holy Spirit. Mo nang makita nimo ang yawa na amaze gyud sa wisdom sa Ginoo sa church. Mga angelic being. Mo siya, this is how God created us. Amen? That is why we are one in the body of Christ. Whatever circumstances tumagion, we are one gyud sa body ni Kristo. This is the beauty of the body of Christ. Muna, if you love Christ, nigugma jud ka sa lawas ni Kristo. It's impossible you love Christ and you hate the body. Amen? So, what is the purpose? Mo ni siya, maklaro na to with more. In verse number 3, to make known, unsa i-proclaim na to make known the eternal purpose in Christ. So, maning wisdom. Through sa church, mawali gyud ang walay katapusan nga katuyuan diha ni Kristo. Kita, simbahan. Amen? Di man ini, kaya nga naman, awang chapter 4 ani, puro na bini application. Kaya kung di nito masabtan, di taganahan mo apply ato. Actually, yung mapulaan tag-apply, kaya nga naman, musugot kasi di, makasala biyata. So, when God's purpose has been accomplished in Christ, and that is the basis of the formation of the church. The mystery made known to all mankind and to the angelic leaders. Verse 11. Sa balasang 11. Kini sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang gituman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So giyon sa pagtuman ning simbahan sa Ginoo, diha ni Kristo walay katapusang katuyuan. So, kanita nang katuyuan gi-sum up all things in Christ, chapter 1. Mao ning ingon ni, all things sa sum up na diha ni Kristo. So natuman ning tanan. So, lakto mga sulti, si Jesus Christ mo ay sentro sa history. In the Old Testament, ang mga tao nagtan-aw ni Kristo. In the New Testament, ni testify na ta kinsa si Kristo. Amen? Okay, because na naman, og sa tanang history, listen to this, ang climax sa story, kiba mo, mubalik na si Kristo. Og mulingkod siyang tono. And then, He is the head of the body in the church. Manang siya mo'y sentro sa katuyuan sa Diyos, si Christ. Amen? You see here, the beauty of the church, nga gigiplanos Ginoo. So, munang ikaw ako, giusa ta, gikolekta sa Ginoo, gihimo tang usa pinagi sa cross. Munang, kung basahon nimo ang kaning verse 9, mo gina ang summary sa chapter 2, 11 to 22. Fellow earth, fellow body, diyan ni Kristo, mawag gini siya. So, listen to this. Ikaw gako, wala ta exist para lang muluwas sa mga tao, which is important na, nga mawali gyud ta. Importante gyud na, nga work, nindot na siya.
Kibaw mo, ang purpose katuyon sa church, para mahimaya ang Ginoo. I-manifest ang kahimayaan sa Ginoo. Para ang kaalam sa Ginoo, nagkalain kaalam, mapadayag sa mga anghel. O ang mga anghel o mga demonic forces musimba sa Ginoo tungod siyang wisdom. Amen? So, mo na nga, even the universe, the heaven and earth, di ba, declares the glory of God. The expanse declaring the work of His hands. So, Psalm 19:1. So, the church, quote, the church is not an end in itself, but a means to an end. The end of glorifying God. So, kita ang means para mahumaning tanan. Para ang tanang tao, musimba o magdaig sa Ginoo. Mao ni ang simbahan. And verse 12, lastly, so, og pinagi kaniya, kita may kaisog og pagsalig sa pagduol sa Dios, pinagi sa ato ang pagtuo. Tanang nituo diha ni Kristo. Mahudiyo makag ma-Gentile, mapubi makag mabdato, unsa pa nimo kahimtang sa imong kinabuhi, nagyud tay access diha sa Amahan. So mo ni assurance gibalik-balik na to. Ngano man, we have one spirit to the Father, in whom refer to Christ. Through Christ's faithfulness. Dili sa tong faithfulness, mo nang makaduol ta sa Dios Amahan. Amen? Through Christ's obedience, mo nang makaduol ta sa throne of grace. Dili atoa. Mo nang tangtangan na sunahuna, ay makasasala man ko labi nang yawa mo ko ano. Ay di lang ko kuan. Makaduol kita sa presensya sa Ginoo any moment, anytime. Muning word boldness. The word boldness here, it means sa freedom of speech sa Greek, but fearless. Sa New Testament, fearless, walay kahadlok nga unsa man muwali sa ebanghelyo. Walay kahadlok nga muproklamar sa ebanghelyo, pero sa context is unsa man naa kay kagawasan. Nga unsa man naa kay kumpiyansa muduol sa Ginoo because of the saving work of Christ. Di na ka mahadlok nga muduol para maampo. Walay mahimong babag, walay mo unrestrict nimo nga bawal dumaan dito. You can go to the presence of God at any moment man ang Hebrews 4:16. Amen? To draw near to the throne of grace. So, mo na nga when you go to the presence of God, naa ka sa temple of God. Mo nang true prayer. That's why we come here Sunday. Go to the presence. Makita boldness with confidence. Di ba boldness kaisog? Confidence, it means assurance. Nga assure ka, nakikumpiyansa nga assure ka nga di paminawon ka sa Ginoo, i-welcome ka sa Ginoo. Amen? Sa diyang muduol ta sa Ginoo. Kibaw mo kisaro gibabag anong di ta makaduol sa Ginoo. Kibaw mo sagid? Atwarag yourself. Busy kay ko. Ano nga kampo? Daghan yung gibuhat. Ano nga kampo? Kanang nasakit ko. Daghan kay tagason. Pero kung tanawin ngon si Paul, natay boldness of confidence. Why makahimong babag? Amen? Sumoni nga, that is why gabi yun ang gi-offer sa Ginoo na to. How man? Mo ni ang grasya. Through faith in Him. Faith is the means. Di ba? Grace is the means, faith is the result. Mo ni siya. Yes, kibawta na grasya. Yes, makaduol ka. Bisag na pa nimong hungkaron nimo ang yawa, ay makasasala ka, ay nasig pangay pasaylo, makaduol magyapon ka ni Kristo. Amen? Mo na nga angay natong sabton gyud sa ato ang pagpanabot ani. Faith is the best, never the basis of our reason for justification, pero a channel which God's work, His redeeming grace. Ang grace diha, unsa man, na justified na ka. Yung sa pagdawat mo sa justification, through faith. Amen? Mao na madawat nimo. So, mo nang ang planos Ginoo sintro gyud. Mao ni ang manifold wisdom o eternal purpose. Nga unsa man, nagkalain-laing bahandi nga gikan sa sinugdanan, mao na gini ang planos Ginoo nato. Dini siya afterthought. Amen? So, even though ang Ginoo wa ma-surprise sa diyang si Adan nakasala or even si Lucifer nakasala. Kibaw na siya ni.
sa imong pag-antos, sa imong kalisdanan karon, sa imong hardship, kibaw nang ginawa na. Pero natay hope, which is iyang bugtong anak. Amen? Mo na dini afterthought, diningon nga, okay ba sa Bisaya na afterthought? Kuan kanang wa ni matagos Ginoo. Even the galaxy, kibaw ani. Kay pinagi sa cross, gidisplay gyud ang kaalam, iyang gugma gahom, para ikaw ug ako maluwas o para mabadlungan ang mga salbahis nga mga anghel, nga fallen angels. Mo na nga mo ning nindot kay tanan nga even ang mga stars kibaw siya sangan sa mga stars. Amen? O ikaw as isip magtotoo, gisuwat na yung pangan sa book of life. Amen? Wala pa ka na tao. Suwat na yung pangan. Diba? Before the foundation of the world. So sa to pa, wa dito nakalusuwat ato daan. Himong pangan. So mo ni nga kani nga plano is gabi ni nga plano from the beginning pa ni. Mo nang ikaw ako nabilong sa simbahan. Mo nang ikaw ako gipialan sa God's grace. Amen? Para mahimo pong tigwawali sa maayong balita. Mo ni ang amazing nga kamaturan. Tanang magtotoo is matinud-anon nga pinayalan. Faithful stewards of this gospel, of this great truth. So, mo ni sacred truth, secret that was important to Paul, to the Gentiles, and to the angel, o karon na nasa atong mga kamot. Amen? Mo ni gipadayag sa Ginoo ang nagkalailaing kaalam o ang walay katapusang katuyuan mao si Kristo, gipahibaw ka nga sa simbahan. The question is, are you willing? Amen? Or are you faithful to proclaim this gospel? Ikaw ug ako ato aning responsibility na. Sama sa akong giingon ganina, the first proclaimer sa Christmas ang anghel. And the first recipient ang shepherd. Amen? Di ba? O ang shepherd, kung basahon nyo, unsay sunod sa shepherd, di ba ningon sa, ay, mubalik na kong bantay dito. Nanabi po sila. So, what a privilege. Grabe na nga pribileyo nga may mo kang messenger. Di ba? Salamaton di mo na may messenger yung cellphone. Grabe na nga pribileyo nga may mo kang messenger para musulti ka may tungod sa unfathomable riches of Christ, a manifold wisdom, and the purpose is eternal purpose in Christ. Mo nang natay pribileyo muwali sa good news dinis kalibutan. Og ang anghel di naka-replace ni mo ana. Listen to this. Ang mingon ba ka, ay muhuwat ako ang anghel ay muwali. Karong Pasko gamita kung magtapok mo siyong pamilya, magtapok mo gamita ni karong Pasko nga unsa man muwali mo sa pribileyo nga mao ang gospel. Kung natanaw na to sa Book of Acts, atong makita nga ang tao na gigamit wani anghel no. Di ba sa Book of Acts, kita ba mo anghel? Gawas ni Stephen kakita siya ni sa Ginoo mo to nakitaan or si Cornelius. Even though si Cornelius kitag anghel, unsa may gibuhat? Gipaadto si Pedro. Si Pedro gyud gipawali ni Cornelius. So mo nang karon ang kaluwasan ma-announce na dinhi na nato. Amen? Dili na kita. Ay dili na ang anghel. So God's pattern the church age is giluwas niyang mga katawhan para muswali sa gospel sa mga dili niluwas, sa mga unbelievers. Ang pangutana, ni take ba kag advantage sa once in a lifetime opportunity nga muwali sa maayong balita. Or mingon ta, ay mauwaw ko pastor. Uwat lang ko ang anghel. Bigid sa adis ka, muhuwat pag anghel. Di ba? Kay kumad na nakas langit. Ang mingon ka, unya ko mo wali pastor ko, nanak ko sa langit, kisa may siran mo sa langit. Di ba? Karon opportunity na ron. Mo ni karong Pasko, indot kini nga pribileyo nga mas springboard nimo. Nga maso nimo, masangyaw nimo ang gospel seed
kay gitawag na siya karong adlaw. Ayaw pagunahon na sa respond. Una na lang yun nga makasangyaw ka. Ayaw yung kaning kabalakaw siyang respond. Imong makasangyaw pa jud ka. Amen? Kaya di na nato ang responsibility sa iyang respond. Respond na niya sa Ginoo. Listen to this. Kung naman sa may mga respond gani, they are not against you. Ano na, they are against God. Mga ba gina imong issue? Ayaw imong issue sa respond. Total, nibatok siya sa Ginoo man. Gipiyala naman ta. Amen? Di ba, parang uban nga, sir, agtuwa lang ako ang amo. Gisugo ramang ko. Kung nakikomplain, agto lang sa akong amo. Di ba? So, Merry Christmas! And let Christ bring light in your celebration of Christmas Day. Amen? So, I want you to close your eyes, bow down your head. So, Father, we thank you, Lord. I hope this message, O God, it blown our mind, O God, of your plan. Amahan, nagampo mi, nga sa church, Lord, amo ginhigugmaon ng simbahan, Lord. Salamat, Lord. Gabi gyud imong wisdom, gabi gyud imong bahandi, Lord, nga among naangkon nga mao si Kristo. O gabi po imong wala katapusan nga tuyuan naan ni Kristo, God. Manang kaning simbahan, huwag yung makabuntog. Busaman, tabangi mi, Lord. Nga sa God's steward, Lord of grace, help us, Lord, to proclaim, O God. So, Lord, we are prisoners of Christ. Gintrasan mi. O karon, Lord, amo sang i-proclaim, Ginoo. Busaman, karong Pasko unta, Lord, karong gabi una, amo taning gamiton, Lord, kaning mensahe nga mo nadunggan. Nga mo masangyawan, even one person, Lord. Kung na may mga hudyaka, Ginoo, God, tabangi mi, Lord, nga tagaan mi mo boldness, O God. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, final partner,